Chapter 7. Hanggang sa nakalis na sila at nagpunta sa kumpanya, mga kalahating oras ay nakarating na sila. Tinawagan ni TJ ang head ng management department at pinapahanapan ng bakanting posisyon si Rendel. Dahil hindi busy si TJ, sinamahan niya ang asawa at si Rendel. Inikot nila ang buong kumpanya at siya ang nagsilbing guide sa dalawa. Natapos sa kanilang pag-iikot na hindi humihiwalay ang kamay ni TJ sa bayabang ng kanyang asawa. Napakaswerte mo kay Alayza, piping sabi ni Rendel sa kanyang sarili habang pinagmamasdan niya ang mga ito. Rendel, come inside. Alok ni TJ sa kanya at sumunod naman siya at pumasok sa opisina. Excuse me, ito po ang hinihingi ninyo. Salubong agad sa kanya ng sekretarya. Thank you. May kailangan pa po ba kayo, sir? Yes, please. 2 cups of American coffee and 1 glass of orange juice. Noted, sir. Na makalabas ang sekretarya, agad dinabot ni TJ ang white folder kay Rendel. Ito ang kontrata mo dito sa kumpanya. Basahin mo muna ang lahat-lahat bago mo pirmahan. Okay, sir. Thank you. Bahagya na pangiti si Rendel nang mabasa niya ang kanyang posisyon. Junior manager at ang kanyang sahod ay 30,000 pesos per month. Maraming salamat dito sa mga posisyon na binigay niyo sa akin. TJ, madamdaming sabi niya matapos may pirmahan ng kontrata. Walang anuman. After nito, may orientation para sa trabaho mo at mamayang hapon sabay na tayo sa pag-uwi dahil dadaanan natin yung bahay na malalipatan niyo ni Carla. Okay, salamat. Pinasama ni TJ sa kanyang sekretarya si Rendel at tinatid ito sa conference room. Ang akala niya ay siya lang ang nandoon, subalit nasa anim pala sila. Ang iba'y galing sa ibang departamento. Samantala, abala si TJ sa kanyang ginagawa nang mapansin niya ang asawa na tila inaantok. Napangiti siya at nilapitan niya ito. Sleepy? He asked at yumakap sa likod ng asawa. Medyo. Ganito palang pakiramdam kapag buntis, nagiging maantukin. Halika. Walang pasabi at binuhat niya si Ali at dinala sa sofa at maingat niya tong pinahiga. Matulog ka muna. TJ said. Paano ang trabaho ko? Hayaan mo yan. Ang importante, ikaw at si baby. Thank you. Nangiti nitong sabi at tumalik sa labi niya. I love you too. At hinuhubad niya ang suot nitong tuxedo at ginawa niyang kumot sa asawa. Thank you, she said. Welcome. At bumalik na siya sa kanyang lamesa at tinuloy ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, nakatulog na si Alayza at bawat minuminuto halos tinitingnan siya ni TJ. Hindi ito maiwasan ng mapangiti dahil maaliwalas sa mukha nito habang mahimbing ang tulog niya. Mag-alas 12 na nang magising si Alayza at mukha agad ni TJ ang kanyang nabungaran dahil nakaupo ito sa kanyang harapan. Anong oras na? She asked at dahan-dahan nitong umupo. It's 12 o'clock. Simpleng tugon nito. Ano? Lumaki ang mata niya. Bakit hindi mo ko ginising? What is the problem with that? Yung trabaho ko. Oh, come on. Nakalimutan mo na ba na you are the boss? Tumayo si TJ at tumabi sa asawa. Kahit na ayoko namang abusuhin ang posisyon ko. Alayza, listen to me. You're pregnant at narinig mo naman ang sabi ng doktor. Bawal ma-stress. Okay, boss. Hindi na nakipagpalitan ng salita si Alayza dahil alam niya na may punto naman ng asawa. Kinahapunan ay maagang lumabas sa mag-asawa at kasama nila si Rendel dahil pupuntahan nila ang bahay. Malapit lang sa bahay namin ang magiging bahay mo, Rendel, para mas madali mong maihatid ang bata sa kanyang bahay. Mabuti kung ganun. Maraming salamat talaga, TJ. Ali. Welcome, tugon ng mag-asawa. Hanggang sa makarating sila sa isang subdivision at tuminto sila sa isang kulay itim na gate. Bumukas ito at gamit ang remote na hawak ni Rendel. Ito ang bahay, TJ said. Naku, mukhang mahal yata ito, TJ. Baka hindi ko kayanin ng monthly. Don't worry, Rendel. Binayaran ko na to ng 5 months advance at ang monthly mo dito ay 7,000. And after 15 years, magiging sa'yo na tong bahay. Kung gusto mo ring mapadali ang pagbayad, pwede kang mag-double pay. Paliwanag ni TJ at tila nagustuhan naman ito ni Rendel. Sige, kakayanin ko to alang-alang sa anak ko. Marunong ka bang mag-drive? TJ asked.
Oo, at meron na rin akong lisensya. Good. Yung isang sasakyan sa bahay, ibibigay ko yun sa'yo. Naku, sobra-sobra na ang itinulong mo sa akin, TJ. Di ko alam kung paano ko ito masusuklian. Hindi napigilan ni Rendel ang sarili at naging emosyonal ito dahil sa kabaitan ni TJ sa kanya. Napangiti naman si Ali dahil masaya siya sa pagiging mabait at matulunging tao ni TJ na hindi mo to makitaan ng kayabangan. Ginagawa ko to, Rendel, dahil kay Carla. Ayoko mahirapan siya. Salamat sa pagmamahal mo sa aking anak, TJ. Tatanawan ko to habang buhay. Ito, ibili mo ng mga gamit dito sa bahay. Sabay abot niya sa isang makapal na sobre. Tinanggap ito ni Rendel at dahan-dahang binuksan. 100,000. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Naku, sobrang laki naman ito, TJ. Hindi ko ito matatanggap. At takmang ibabalik ang pera. Like I said, Rendel, for the sake of Carla. Seryoso niyang tugon at pinigilan ang kamay ni Rendel. Okay, sobrang salamat. At dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Kahit next week ka na magsimulang magtrabaho, Rendel, ayusin mo muna tong bahay para tuloy-tuloy na ang trabaho mo. At sumama ka na rin sa bahay ngayon para makuha mo yung sasakyan. Sige po, TJ. Salamat talaga sa lahat-lahat. Nakarating sila sa bahay at agad sumalubong ang bata sa kanila. Daddy? Mommy? Sambit nito at masaya itong makita sila. Nang bumaba si Rendel ay nabaling ang atensyon ni Carla sa kanya. Daddy Rendel? Masaya rin niyang tawag sa ama at yumakap ito sa kanya. Kumusta ang baby ni Daddy Rendel? Tanong nito at kasalukuyan nakayakap ito sa anak. Masaya po. Masaya rin si Daddy. Sabado, nakumpleto ang bahay ni Rendel at nagpaalam na tungkunin ng bata. Pumayag naman na mag-asawa at kasama nito ang kanyang yaya. Pumunta naman sila sa bahay ni Rendel kasama si Aling Ednalyn. Natuwa naman si Alaysa at si TJ dahil maayos at maliwalas ang loob ng bahay. Lalo ng kwarto ni Carla. Maganda naman pala tong bahay. Tura ni Ednalyn. Ang lahat ng tumamay tulong ni TJ. Rendel said, napakabait ni TJ. Bihira na lang ang tulad niya kaya ikaw, huwag mong abasuin ng trabaho na binigay niya sa iyo ha. Payo ng kanyang biyanan. Opo, Mama. Ang kanilang pag-uusap ay hindi narinig na mag-asawa dahil lumakit ito sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kwarto ng bata. Mama, pwede ka rin dito sa bahay kung gusto mo. Hindi ko pwedeng iwan si Ali dahil buntis siya. Ay, ganun po ba? Buti na lang at nabuntis na siya para hindi malungkot ng sobra si TJ. Oo nga at para madali rin niyang matanggap ang lahat dahil sobra niyang mahal si Carla. Isang buwan na nakalipas, nakalaya si Arlisa at hindi niya pinaalam sa lahat na umuwi siya sa probinsya. Sa araw na yun ay umuwi si Rendel sa probinsya upang kunin ng lahat-lahat niyang gamit. Dumating si Arlisa sa kanyang bahay at naabutan niya si Rendel na nag-iimpake ng kanyang mga gamit at nasa loob to ng kanilang kwarto. Rendel, anong ginagawa mo? Gulat niyang tanong. Oh, nakalaya ka na pala. Nakalaya nga ba o tumakas? Sarkastiko nitong tugon ngunit hindi ito sinagot ni Arlisa. Ano yung ginagawa mo? Bulag ka ba o nagbubulag-bulagan? Sa tingin mo ano tong aking ginagawa? Huwag ka namang pilosopo mahal, nagtatanong ako ng maayos. Tumigil ka, Arlisa. Huwag mo na akong dramahan at huwag mo na akong tawaging mahal. Mahal naman. Makikipaghiwalay na ako sa'yo at aalis na ako sa bahay na to. Dahil hindi ko maatim na tumira sa isang tahanan na galing sa pagnanakaw at panggagamit mo ng ibang tao. Ano bang pinagsasasabi mo, Rendel? Hindi na natuloy niyang sasabihin dahil sa isang sampal na binigay ni Rendel sa kanya. Huwag na huwag ka nang magpapanggap, Arlisa. Alam ko na ang lahat, pati sarili mong ina ginagamit mo. Sarili mong anak ginagamit mo at inilihim sa akin. Anong klaseng anak ka? Anong klase kang ina? Isa kang irresponsable at hindi bagay sa iyo na magkaroon ng anak. Malas lang ng aking anak na ikaw ang naging ina niya. Alam mo kung ano malaki kong pinagsisisihan? Ang minahal kita, Arlisa. Mahabang sermon ni Rendel. Muli siyang nagpatuloy sa pag-iimpake at si Arlisa naman ay panaypigil sa kanyang ginagawa. Rendel, patawarin mo na ako. Huwag mo akong iwahan, mag-isa na lang ako. Ikaw na lang ang meron ako, Rendel. Karma yan sa'yo. Wala nang meron ka, Arlisa. Dahil ikaw mismo ang gumawa upang iwanan ka ng mga taong nagmamahal sa'yo.
Please, Rendel, wag mo itong gawin sa akin. Hindi ako papayag. Hindi! Asik nito at pilit pa rin pinigilan ng asawa. Hindi mo na ako mapipigilan, Arlisa. Aalis ako kasama ang anak ko at ikaw magdusa ka habang buhay. Dahil yan ang ginusto mo. Rendel, please. Please, wag kang umalis. I'm sorry. Pagmamakaawa niya. Ngunit tila bingin na ang asawa para sa kanya. Hindi na to kayang pigilan pa. Arlisa, bitawan mo ako. Kung gusto mo, maghanap ka ulit ng maraming lalaki na kaya mong paikutin sa mga kasinungalingan mo. Kung sarili mong ina, tinalikuran ka. Ako pa kaya na asawa mo lang. Sarkastik ko nitong turan at tinulak niya ito. Hindi nagpapigil si Rendela tulad ng nilisan ng tahanan ni Arlisa. Wala nagawa to kung hindi ang magpahagulhol habang nakadapa sa sahig. Sumakay si Rendel sa kotse na bigay ni TJ at doon niya nilabas sa mga luha na kanina pa niya pinigilan. Mahal na mahal kita, Arlisa. Pero hindi pwedeng magbulag-bulagan ako sa mga pinagagagawa mo. Bulong niya at pinuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Nagpakawala to ng isang madlalim na hininga at sa kanya pinarurot ang sasakyan. Lumipas ang ilang buwan at nagiging maayos ang pamumuhay ni Rendel. Kasama ang kanyang anak, pinagbutihan niya ang kanyang trabaho bilang junior manager. Pinakita niya kay TJ at Ali na hindi sila nagsisisi na pinasok siya sa kumpanya. Si Arlisa naman ay sobrang desperada para lang makita si Rendel at ang kanyang anak. Halos inikot na niya ang lahat ng kamag-anak, kaibigan at kakilala ngunit hindi niya ito mahagilap. Kaya naisipan niyang lumuwas ng Maynila. Bago siya umalis, niloan muna niya sa bangko ang kanyang bahay upang may magamit siyang pera kapag nasa Maynila na siya. After 2 months, nagrant na ang kanyang loan na 500,000. Agad siyang lumuwas ng Maynila at kumuha ng isang mumurahing apartment. Nagsimula siyang magmanman sa tahanan ni TJ at doon siya nagbaka sakaling may makuha tong impormasyon kung saan nakatira ang asawa niya. Na makita niyang papaalis ang sasakyan ni TJ at kasama ang kanyang kakambal, agad niya tong sinundan. Wala namang kamali-mali ang mag-asawa na sinusundan pala sila na Arlisa hanggang sa makarating sila sa bahay ni Rendel. Nang makita sila ni Carla, agad lumabas ang bata at sumalubong sa kanila at nakita yun ni Arlisa. Sa wakas, nahanap ko rin kayo, Rendel. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako matatanggap. Bulong niya mag-isa. Mommy, Daddy. Masayang sambit ng bata. Kumusta ang baby namin? Tanong ni TJ at agad kinarga ang anak. Okay lang po, Daddy. Naglalaro kami ni Daddy Rendel. Wow, pwede ba akong sumali? Opo. Na makababa si Alaysa ay lumaki ang mata ni Arlisa. Buntis si Alaysa? No, hindi pwede. Mabawalan ng mana ang anak ko. Bulong niya at nakataas ang kanyang dalawang kilay. Tuloy kayo. Alok na Rendel sa dalawa at agad naman silang pumasok. Maya-maya pa, biglang pumasok si Arlisa na walang pahintulot o hindi man lang kumatok. Rendel, sambit ni Arlisa sa mahinang boses. Alaysa, bulala si Rendel nang makita niya ang dating asawa. Agad namang yumakap si Carla sa kanyang mami. Alaysa na tila natatakot ito nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? At paano mo to nalaman? Mga tanong ni TJ. Siyempre, nandito ako kasi hinahanap ko ang aking mag-ama at sinundan ko kayo. Rendel, I'm sorry. Hindi namin siya napansin. TJ said. It's okay, TJ. Rendel, mag-usap lang muna kayo ng maayos at uuwi na kami. Tura naman ni Alaysa. Balak pa sana nilang magtagal ngunit iniwas si TJ ang kanyang asawa sapagat ayaw niya to na ma-stress. Bibi Carla, aalis na po si Mommy at Daddy. Paalam ni Alaysa. Mommy Ali, please wag kang umalis. Dito muna kayo. I love you, Mommy. Paglalambing ito at yumakap sa hita ng kanyang kinalakihang ina. Carla, gustuin ko man hindi umalis pero wala akong magagawa. Nandito na ang tunay mong Mommy. Pero Mommy, ayoko sa kanya. Anong bata at nagsimula na itong umiyak. Shh, huwag ka munang umiyak. Babalik naman kami ni Daddy bukas. Carla anak, pahag naman si Mommy. Nakangiti namang sabi ni Arlisa na feeling close sila ng bata. No! Ayaw ko sa'yo. I want Mommy Alaysa. Tugon ni Carla at muling yumakap ng napakahigpit kay Ali. Pakiramdam ni Arlisa ay para siyang binigsakan ng isang sakong buhangin. Naiinis to at naiinsulto at ang kanyang isinisisi ay si Alaysa.
Sa isip niya ay binibrainwash niya ang bata. Buti na lang at nakinig ang bata kay TJ at tumahimik ito. Ngunit agad yumakap sa kanyang daddy Rendel. Anak, go to your room muna ha, mag-usap lang kami. No daddy, baka awayin ka niya. Anak, hindi aawayin ni mami si daddy, mag-uusap lang naman kami. Sabat niya Elisa. Ayaw ko sa'yo, bad ka, bad ka. Gustong umiyak ni Arlisa dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang anak. Sa kanya na-realize kung gaano pala siya kasama, kung anong kanyang pagkukulang sa anak. Anak, I'm sorry. Hindi napigilan ni Arlisa ang mapaiyak at pumaibabaw ang kanyang pagiging ina. Pilit niyang niyakap ang anak ngunit itinutulak siya. No! Daddy, ayaw ko sa kanya. Ayaw ko! Nagpupumiglas ang bata at nagsisigaw na tila takot na takot sa kanya at panayang iyak nito. Bitawan mo muna siya, Arlisa. Huwag mo muna siyang pilitin. Ayaw niya sa'yo. Kinuha na rin ang anak at kinarda. Bakit ganyan siya sa akin? Bakit niyo siya binibrainwash? Narinig mo ba yung mga sinasabi, Arlisa? Tanungin mo yung sarili kung bakit malayo ang loob niya sa'yo. Baka nakalimutan mo kung anong ginagawa mo sa kanya. Kaya wag na wag mong ibintang sa amin na binibrainwash namin siya. Dahil lahat kami tinuran siya ng mabuting asal. Umalis ka na dito. Rendel, hindi ako aalis kahit ipagtulakan mo pa ako, hindi pa rin ako aalis. Ganyan na ba talaga kakapal na mukha mo, Elisa? Hindi ka na matatabla ng hiya? Rendel, isang pagkakataon lang ang aking hinihingi sa iyo. Upang maitama ko ang aking pagkakamali. Carla anak, pumasok ka muna sa kwarto ha at susunod agad si daddy. Tumango ang bata at pumanik sa itaas. Arlisa, makinig kang mabuti. Hindi na kita mahal. Pero sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon na maipakita mo sa iyong anak ang pagiging ina mo. Pero hindi tayo magsasama sa iisang kwarto. 3 kwarto dito at dito ka sa baba. Sana yung anak mong matulog na mag-isa sa kanyang kwarto. At kung anong ayaw niya, huwag mong pilitin. Ipapaalala ko pa rin sa'yo na huwag mong sasaktan ng anak ko. Kung hindi, ako mismong magpapakulong sa'yo. Tandaan mo yan. Oo, tatandaan ko yan, Rendel. Yan ang kwarto mo. Rendel, may pakiusap sana ako sa'yo. O sabi mo naman ng anak ko na huwag siyang matakot sa akin. Matalino ang anak mo, Arlisa. Gumawa ka ng sarili mong paraan upang makuha mo ang kanyang loob. Okay. Tinalikuran siya ni Rendel at wala tong paalam na umakyat sa itaas. Nang dumating ang mag-asawa sa kanilang bahay ay agad niyang sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa biglang pagsugpot ni Arlisa. Ano? Gulat nitong tugon. Samantala'y 6 na buwan na ang pinagbubuntis ni Alaysa kaya nagpa siya ang dalawa na magpa-ultrasound ito upang mapaghandaan nila kung anong dapat bilhin. Excited ang dalawa habang hinihintay nila na sila na ang tatawagin. Alaysa Cliff? Tawag sa kanya ng nurse. Yes. Pumasok ang mag-asawa at agad niyang pinahiga ng kanyang doktor. Mr. Cliff, nakita mo ba tong mga gumagalaw? Pahayag ng doktor. Ibig sabihin, kambal ang magiging anak namin? Tanong ni TJ na nangingislap ang kanyang mga mata habang hinihintay ang sagot. Tama ka, kambal na lalaki. Oh my God, I can't believe it. Ali, narinig mo? Hey Smirk, kambal ang anak natin. Sobrang saya ni TJ na tila walang mapagsidlan sa kanyang kaligayahan na nararamdaman. Oo TJ, ang saya-saya ko. Tugon niya sabay hawak sa kamay ng kanyang asawa. Kaya kailangan mag-ingat ka, Mrs. Cliff. Iwasan mo ang ma-stress. Mas mainam kung mga fresh fruits and fresh juice ang iyong laging kinakain at iniinom upang healthy ang mga baby. Pahayag ng doktor. Oo Dok, gagawin ko po yan. Masayang dalawa na lumabas mula sa kwarto ng klinik. Bago sila umuwi ay dumaan muna ang mga to sa mall upang bumili ng mga gamit para sa kanilang kambal. Excited na ako lumabas sa mga anak natin, Ali. Masiga niyang sabi. Ako rin. I'm sure naman na matutuwa si Mama Marites at si Mama Ednaline kapag nalaman nilang kambal ang apo nila. Sigurado yan, Ali. Samantala ay nagtataka naman si Ednaline kung bakit hindi hinatid ni Rendel ang kanyang apo at nakahanda na siya ng snacks para dito. Bakit kaya hindi hinatid? Tatawagan ko nga. Wika niya mag-isa. Hello Mama? Nasaan ka Rendel? Nasa bahay ka ba? Boses ng kanyang biyanan sa kabilang linya.
Wala mama, papunta na ako sa trabaho. Medyo late na ako. Nasaan ang bata at bakit hindi mo hinatid dito? Nandun si Elisa. Hindi kasi umalis at gusto raw niyang bumawi sa kanyang anak. Sigurado ka na alagaan niya ang bata. Dahil nag-aalala ako para kay Carla. Huwag ka mag-alala mama. Uuwi ako ng tanghalian.